Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update. Mula Japan, Pilipinas, at iba't ibang panig ng mundo, ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Pinapayagan na sa Japan ang joint custody para sa mga hiwalay na magulang bukod sa dating sistema na iisang magulang lang ang may karapatan. Maaaring magkasundo ang mga magulang kung joint o sole custody ang pipiliin, ngunit kung walang kasunduan, korte ang magdedesisyon. Sa kaso ng domestic violence o child abuse, automatikong sole custody ang ipapatupad. Maaari ring mag-apply ang mga dating naghiwalay upang baguhin ang custody arrangement. Kasabay nito, ipinatupad ang mandatory child support na maaaring umabot sa humigit kumulang 20,000 yen kada buwan bawat anak na layong mas maprotektahan ang kapakanan ng mga bata. Nagpatupad ang Japan ng kauna-unahang national policy upang matiyak na may sapat na emergency shelters para sa lahat ng residente sa loob ng 5 taon. Kasama sa plano hanggang 2030 ang paggamit ng underground spaces tulad ng train stations at basements bilang evacuation sites, pati na ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Sisiguraduhin din na kayang tanggapin ng bawat munisipalidad ang lahat ng evacuees kasama ang paghahanda ng supply, kama at portable toilets. Layunin nitong mapabuti ang disaster preparedness at proteksyon ng publiko. Isang Pilipinang OFW ang kasalukuyang nasa custody sa Thailand dahil sa kasong may kinalaman sa kanyang sanggol. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi muna inilalabas ang detalye upang maprotektahan ang kanyang legal na karapatan. Tiniyak ng DMW na may abogado na tutulong sa kanyang depensa at nasa maayos naman umano itong kondisyon. Nakipag-ugnayan na rin sa kanya ang mga opisyal sa pamamagitan ng video call at inaasahang magkakaroon ng personal na pagbisita sa mga susunod na araw. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50 person. No choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Makakatanggap ka ng 1,000 discount sa bawat transaction, ibinabawas mula sa original price. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz, mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Magiging panauhin si Angelica Panganiban sa Heart World ni Heart Evangelista, kung saan muling babalikan ang naging tensyon sa kanilang pagkakaibigan noong nakaraan. Ayon kay Heart, naapektuhan ang kanilang samahan dahil sa kanyang pagtutol sa ilang naging karelasyon ni Angelica na nagdulot ng pagkakalayo nila. Ibinahagi rin niya ang hirap ng pagiging kaibigan
habang nasa gitna ng personal na relasyon ng iba. Matapos ang matagal na panahon, inaasahang mabibigyang linaw at mapag-uusapan ang kanilang nakaraan sa naturang show. Pumanaw ang South Korean actor na si Lee Sang-bo sa edad na 43 matapos matagpuan ng mga awtoridad sa kanyang tirahan. Kasalukuyang iniimbestigahan ang sanhi ng kanyang pagkamatay, habang ang kanyang ahensya ay patuloy na kumukuha ng karagdagang detalye. Nakilala si Lee sa kanyang halos 2 dekadang karera sa telebisyon at pelikula, kabilang ang kanyang lead role sa Miss Monte Cristo. Noong 2022, nasangkot siya sa isyu ng droga, ngunit kalaunan ay nalinis ang kanyang pangalan matapos mapatunayan na siya ay umiinom lamang ng prescribed medication para sa kanyang mental health. At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog, written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support, and we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa. Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.